Good morning po sa inyong lahat. Good morning po, Father. Batiin natin ang mga katabi natin. Good morning. Good morning, everyone. And my dear brothers and sisters, 50 days after the resurrection of our Lord, 50 araw. Ngayon ay pinagdiriwang natin ang una at pinakadakilang biyaya ni Kristong muling nabuhay, ang biyaya ng Espiritu Santo. Kaya bilang isang bayan ng Diyos, sabay-sabay nating pasalamatan at palakpakan ng Panginoon sa biyaya ng Espiritu Santo, mas malakas na palakpak para sa Panginoon. At sabihin sa katabi, Happy Feast Day! Piyesta ho ngayon ng buong simbahan. Hindi yun natin, baka sabihin nyo, baka Father, August 15 pa tayo. Piyesta ng Santa Iglesia Katolika sa buong mundo. Sapagkat sabi nga, isa sa mga paliwanag, ito'y kaarawan din o birthday ng simbahan. Bakit? Mamaya ho, pag-uusapan at pagninilayan natin sa araw na ito, ang pinakadakilang biyaya ni Kristo sa kanyang muling pagkabuhay. Ang Espiritu Santo. Siya ang ikatlong persona ng iisang Diyos. Kaya kagabi pinaalala ko sa mga bata at sana tayong matatanda, ginagawa rin natin ng tama. Pag tayo ay nag-aantanda ng krus, siguraduhin ninyo kompleto. Hindi yung sa ngalan ng Ama ng anak, nawala na ho yung dulo. Mahalaga ho yung dulo. Hindi pwedeng in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. The Holy Spirit is the third person, ang ikatlong persona ng iisang Diyos. Taglay niya ang kadakilaan ng Diyos. Siya ang bunga ng pagmamahal ng Ama at ng Anak. Tinanggap natin una ang Espiritu Santo nung tayo ay bininyagan. At hindi lang ho binyag, mahalaga rin ho yung kumpil. Sapagkat sa kumpil, uso ngayon ng mga kumpil. Sa kumpil, pinalalakas tayo ng Espiritu Santo. Nung bininyagan tayo, tinanggap natin ang Espiritu Santo upang linisin din tayo sa kasalanang minana natin. At upang tayo ay maging tunay na miyembro ng simbahan ni Kristo. Pero ganun pa man, alam ng Diyos, nung tayo ay bininyagan, pag tayo nangungumpisal, pag tayo nagsisimba, hindi naman pagkatapos nun, pag uwi mo, ikaw na ang pinakamabait sa barangay ninyo. Ikaw na ang pinakamabait na anak. Ikaw na ang pinaka-ideal na asawa. No. Pero hindi ibig sabihin nun, wala na tayong pag-asang maging mabuti pa. Kaya meron tayong Espiritu Santo nung tayo ay kinumpilan. Dapat to, nakumpilan na tayo. Kaya nga bago ikasal, may kumpil, requirement. Ang kumpil sa nagpapakasal dahil nga hindi biro ang pagpapakasal para makaya mo ang pinapasok mo, kailangan mo ang Espiritu Santo. The Spirit of the Lord will give us the courage, the strength to follow and to serve Him. Kaya nga sabi ni Kristo, huwag kayong mag-alala. Bago siya bumalik, bago siya umalis, anong sabi niya? Hindi ko kayo iiwang nag-iisa. I will never abandon you. Hindi ko kayo pababayaan. At sabi niya, kailangan kong umalis para dumating ang patnubay, ang Espiritu Santo. At siya ang mananatili hanggang huli. Kaya nga ho, sa araw na ito, gagawin natin pagkatapos ng aking sermon, ang pagsasariwa, the renewal of commitment, of vow ng ating mga church volunteers. Sapagkat ito ang pinakamagandang pagkakataon. Hindi lang para tayo magpasalamat na tayo ay piniling mag-serve sa simbahan, pero ito ang pinakamagandang panahon para muli tayong magpanibago. Kaya nga ang ganda ng salmong tugunan, renew the face of the earth. Send forth your Holy Spirit and renew the face of the earth. And tayo yun, mga kapatid kong lingkod ng simbahan.
tanggapin natin ang pagbabagong ibinibigay ni Kristo. Ano nyo, napakagandang yung unang pagbasa natin, inilarawan, paano nga ba dumating ang Espiritu Santo? Sila ay nasa loob ng silid. Bakit daw sabi ng Ebanghelyo? Dahil sa takot. Dahil sa pagod na rin siguro. Dahil sa lungkot na rin siguro. Nagkakatipon sila. Siguradong nakapinid, nakasarado ang pintuan. Sa takot nilang sila ay pasukin at hulihin din. Pero ganun pa man, isang ugong, dumadagundong at umuugong na hangin ang pumasok. At isa-isa silang binabaan ng tila dilang apoy ang Espiritu Santo. At ano ang sabi? Dahil dito, sila ay nakapagsalita sa iba't ibang wika ng nagpupuri sa Diyos. Uulitin ko po. Sila ay nakapagsalita sa iba't ibang wika ng nagpupuri sa Diyos. Iba't iba, pero iisa. Iba't iba, pero iisa. Ito po yung tinuturo ng simbahan. That there is unity in diversity. Pwedeng magkaisa kahit may pagkakaiba-iba. Hindi naman pag sinabing pagkakaiba-iba, pare-pareho. Meron tayong pagkakaiba-iba. Pero pwede tayong magkaisa. Pag tinignan ho ninyo ang uniforme ninyo, kayo pong mga kasama namin lingkod, magkakaiba ang uniforme ninyo. Magkakaiba ang presyo niyan. Magkakaiba ang tagal na niyan. Magkakaiba ang size niyan. Yung iba nga nangolekta na. Ilan na ang uniform sa simbahan dahil ilan ang sinalihan niyang grupo. Magkakaiba, pero dapat nagkakaisa. There must be unity in diversity. Kaya sabi sa ating ikalawang pagbasa, magkakaiba tayo ng tinanggap na misyon, pero iisang espiritu ang tinanggap natin, ang espiritu ng paglilingkod. Paglilingkod. Kaya nga sabi sa ating ebanghelyo ngayon o sa ating unang pagbasa, sana wag tayong makalimot. Sila ay binabaan ng Espiritu Santo, magkakaiba ang wika, pero nagpupuri sa Diyos. Kaya sana itong ating dila, ginagamit natin sa katotohanan lang. Sa pagpupuri sa Diyos lamang. Kung ang Espiritu ng Diyos ang napapasa atin, maliwanag na sinasabi ng mga pagbasa, wala tayong ibang sinasabi kundi katotohanan at papuri sa Diyos. Kaya kung tayo po ay nagsisimula ng magkalat ng kasinungalingan, ng paninira at pangahamak, ng pamimintas sa kapwa, anong espiritu ang napapasa iyo? Definitely, it is not the Spirit of the Lord. Sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay ang Espiritu nagpapahayag ng katotohanan, ng kabutihan. Meron ako nakitang isang karatula sa gasolinahan. Ang ganda ho nung nakalagay, Team. T-E-A-M. Team. Yung dati kong parish priest. Nung minsan nagmisa si Cardinal sa amin, itong aking parish priest ay mabiro din. Sabi niya kay Cardinal, sa misa, Your Eminence, nagpapasalamat po ko sa mga kasamang pari, lalo na kay Father Hans, ang aking assistant. Sabi niya, alam niyo po, Your Eminence, teamwork kami ni Father Hans. Teamwork. Ako ang team, siya ang work. Hindi ko alam ngayon kung ganyan din tayo dito at sana wag naman. At sana wag sa grupo ninyo. Ano yung sabi nung team na nabasa ko sa gasolinahan, acronym ng team, T-E-A-M, Together, Everybody Achieves More. Together, everybody achieves more. Ano ang turo sa atin ng Espiritu Santo? Pag-isahin tayo. Sa pamilya natin, sa community natin, sa barangay natin, sa ministry natin, sa simbahan natin,
magkakaiba tayo. Pero kung taglay natin ang Espiritu Santo, hindi imposibleng magkaisa pa rin tayo. Kaya sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, mga kapatid, isinisilang ang biyaya ng pagkakaisa ngayon. Kahit meron tayong pagkakaiba-iba, isinilang ang simbahan ni Kristo ng nagkakaisang magkakaiba. At ito po ang idasal natin. Ipanalangin natin ng sama-sama. Hindi lamang po ang ating mga lingkod na magre-renew ng kanilang pangako. Ipagdasal po natin ang bawat isa. Ang Our Lady of the Assumption Parish ay hindi lamang po binubuo ng pari, ng PPC, ng ministry. Ito'y binubuo ng bayan ni Kristo. At ang bawat isa sa atin ay miyembro ng katawan ni Kristo. Sama-sama, sabay-sabay, kasama si Maria. Kahit magkakaiba, magkaisa tayong nagpupuri at naglilingkod sa Panginoon. Amen.